Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mga panig ng mundo. Dalawang pares na bakbakan ang ating tatalakayin ngayon. Denzel Bentley kontra Denrick Osasi. Paglalabanan nila ang WBO International. Diyan po sa middleweight division. Naoya Inoue kontra TJ Duhini. Fight schedule September 3, 2024. Nagaganapin po sa Areaki Arena, Kotokan, Bansan, Japan. Sa mga bakbakan na ito, tayo pa maghahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Noong saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, analysis, detalyado po ninyo malalaman kung saan niya ba naging yamado, saan niya ba naging dihado. Ito magkabilang panig. Inaanyahan ko rin po na panoorin ang buong video. At nang sa ganon, makapag-desisyon po kayo kung sino ang pipiliin nyo na sa tingin po ninyo ay may malaking tsansa sa panalo dito po sa naturang bakbakan. No, kung saan ang inyong desisyon posibleng maging taliwas o pabor ito sa aking prediction o panalo sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Dahil sa nabanggit ko nga kanina na magkaroon tayo ng comparison, marapat lamang natin munang alamin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamiting referensya doon po sa ating gagawing comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ang nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala pong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. At talaga namang ako po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. Kasi nga, unti-unti na nyo yung napapansin ang ating munting channel. So, ngayon, hindi na natin ito patagalin pa at simulan na natin. Ang unahin nating tatalakayin ay ang bakbakan sa pagitan ni Denzel Bentley at Derek Osasi, na kung saan ang kanilang fight schedule ay August 17, 2024. Doon po gaganapin sa York Hall, Vietnam, Green, United Kingdom. So parehong taga United Kingdom po ang maglalaban. So ngayon, alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig at unahin natin sa panig nitong si Derek Osasi. As a pro boxer, si Osasi po ay may impresibong kartada. 13 wins with 3 wins coming by way of knockout, may isang talo, ngunit wala pa nitalang tabla. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 10 inches, orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 23.8%. Last fight, March 30, 2024, nakasagupa si Joel Julio. Panalo by third round technical knockout itong si Derek Osasi. Sa karanasan o experience ni Osasi, mga lods, bago ito pumasok sa pro boxing, dati po itong lumalaban sa Ultimate Boxer, sa Ultimate Boxer tournament, na kung saan isa siya sa champion. At dito naman sa pro boxing mga lods, ang pinakamatindi na kalaban nito ay si Grant Dennis, na kung saan natalo siya sa pamamagitan mo ng puntusan. At dagdag natin ang veterano na si Joel Julio na may kartada na 39 wins with 19 losses, na kung saan mga idol veterano po talaga yan. Na para sa akin, ito po ang kanyang karanasan at nakapagbibigay sa kanya ng magandang karanasan yung laban niya dito sa pro boxing. Sa skills naman ni Derek Osasi, boxer puncher ito sa pangkalahatan. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan, utututo na bakbakan, may counter punching style. Take note, volume puncher, taglay ang timing, accuracy. Pagdating sa depensa, average lang po ang kanyang depensa. Malimited din nakikita sa mga boxer puncher. Waving, cover, back pedal, moving around sa kanyang katunggali. Siyempre may footwork po ito side to side. At may kakain sa pagpaparatili sa kanyang distansya sa kanyang katunggali. Gamit ang jab. Ginagamit ang apat ng kanto ng ring. Takbo-takbo ganyan. Sa panig naman ni Denzel Bentley as a pro boxer, may impresibong kartada din po ito. 19 wins with 16 wins coming by way of knockout, may 3 talo at may isang tabla. Sa kanyang 3 talo, isang beses nakatingin po ito ng technical knockout. May edad 29 anyos, height 5 foot and 11 inches. Orthodox ang kanyang stance, knockout ratio 84.21%. Last fight, May 11, 2024, nakasagupa si Danny Dignum. Panalo by second round technical knockout si Denzel Bentley. Karanasan ni Bentley, bago pumasok sa pro boxing, siya po dating lumalaban sa amateur na may kartada ng 17 total fights. As a pro boxer, karanasan ito, minsan na itong naging world title challenger, nakasagupa si Sanibik Alim Kanulay, talo itong si Bentley by unanimous decision. Sa kanyang kartada na 3 talo at may isang pagkatalo by knockout, sa laban po niya yan kay Felix Cash, third round technical knockout ang kanyang sinapit. Ganun pa man, nakabalikos na agad itong si Bentley. At idinagdag natin mga lods, yung laban niya kay Nathan Heaney, talo din siya dyan. So, ngayon, sa kanyang skills, pangkalahatan boxer puncher din. Defensive style, malamit natin nakikita sa kanya yan. Preferred style din, counter, lumalaban sa brulan, ututuro bakbakan. Taglay ang hand speed, power, timing at accuracy. Sa pagbato ng suntok, tipid ito kung bumabato ng suntok. Oo. May kakain sa pagpapratili sa kanyang distansya, sa kanyang katunggali, at masasabi nating
magalaw din na boksingero si Denzel Bentley. Pag nakapabor, agresibo din po ito. So ngayon, dadako naman tayo sa comparison natin. So sa edad, 29 anyos si Bentley, 30 anyos lang din naman si Usasi. So pareho na sa prime pa ang dalawang maglalaban. Sa height, mas matagal ng 1 inch si Denzel Bentley. Parehong orthodox ang dalawang maglalaban. Ngayon, sa knockout ratio, umaabot po ang knockout ratio nitong si Denzel Bentley sa 84.21%. Si Usasi is 23.8%. So lamang po sa power si Denzel Bentley. Sa activity, parehong aktibo ang dalawang maglalaban. Sa karanasan, lamang pa rin si Denzel Bentley. Dating world title challenger ba naman, at nakalaban si Sanibik Alimkhanuly, na kung saan itong si Sanibik Alimkhanuly, kung di ako nagkakamali, siya po ay dating Olympian. Sa skills, parehong boxer puncher. Umaasa sa power si Denzel Bentley. Si Derek Usasi naman, umaasa sa pagkabulyong puncher. Pagdating po sa depensa, sa tingin ko mga lods, mas gusto ko ang estilo sa pagdepensa nitong si Derek Usasi. So ngayon, sino llamado? So lamang sa power si Denzel Bentley, lamang sa karanasan. So mga idol. Sa skills, siyempre boxer puncher ang kadepende po 'yan. Kung kaninong diskarte ang maging ibabaw or maging epektibo sa aktual na laban. So diyan mga lods, diyan natin makikita na lamang sa height, power, experience si Denzel Bentley. So llamado po si Bentley dito. Oo. Ganun pa man, siguro mga lods, kung ating i-convert ito sa 55-45 lang din ang kaya kong maibigay, dahil po sa taglay-taglay nga na skills din ito si Derek Usasi. 55-45 lang din po ang maibigay ko dyan. So dadako na tayo sa ating prediction sa laban. Official prediction ko po dyan, Denzel Bentley by technical knockout, dahil yun dapat ang kanyang gagawin. Dahil kung mauwi ito sa puntusan, delikado siya. Ganun pa man, dahil power puncher ito, posible pa rin naman niya na ma-idumina ang laban, kung saan sa tingin ko, kaya pa rin niyang manalo by unanimous decision or split decision dito kay Derek Usasi. So, pabor ako na manalo si Denzel Bentley by knockout, which is yun ang ating pinaka official prediction, at naniwala pa rin ako na sa tingin ko, Denzel Bentley pa rin sa puntusan, gamit ang kanyang power, kung saan posibleng yan ang magiging problema ni Derek Usasi, yung power ni Bentley na kung saan magiging dominante sa laban. Pero pagka mawi sa puntusan, tiyak na may chance na rin na manalo si Derek Usasi. Ngayon, tapos naman tayo sa ating official prediction. Dadako naman tayo sa panig ni Derek Usasi. Sa panig ni Derek Usasi, mga lods, ang chance nitong manalo ba yun na namos decision? Kuya Sports, may chance nga ba? Oo, may chance ito. Dahil hindi ko pa nakita ang kahinaan ng boxingerong ito. May chance itong manalo ba yun na namos decision or split decision? Hindi kagulat-gulat na mananalo po yan. Dahil yung hand speed, yung pagkabulyong puncher nito, imposible namang hindi makapagpatama yan ng mga malilinis na patama, dahil marami kong bumabatong na suntok. At pangalawa mga lods, hindi porkit hindi kilalang knockout artist si Derek Usasi ay walang chance ang manalo by knockout. Ito, syempre, may chance pa rin po. Dahil sa dami naman na kanyang may batong suntok, imposibleng walang indahing pinsala si Derek Usasi, itong si Denzel Bentley, na kung saan posibleng ma-knockout din si Denzel Bentley. Pero ganun pa man mga lods, masasabi kong hindi ako ganong kumbinsido. Pero this is boxing, anything can happen. Hindi porket hindi kilalang knockout artist ay walang kakayahang knockout. Na kung saan marami nang mga nangyayari dyan na knockout artist tinalo ni knockout sa hindi kilalang knockout artist. At isa na nga riyan ang laban ni Angelo Leo kontra Lopez. Laban ni Enriel Curiel at si Valentino Chinga. Na kung saan yun ang malala, dahil ang knockout ratio lamang ni Curiel is 20%. Tapos ni-knockout niya si Nonchinga, na may knockout ratio si Nonchinga na 75%. So, kita nyo naman kung gaano kakaiba. Pero na-knockout pa rin yung knockout artist. So, may posibilidad. Ganon ka-excitement ang sports na ito. Kaya mga idol, kusa na lang yan kung sakali, dahil sa dami nga na may batong suntok itong si Derek Usasi. Hindi ako magtataka o magugulat na naman na manalo si Derek Usasi sa labanan na ito gamit ng kanyang pagkabulyong puncher. At hindi rin po ito basta-basta na bulyong puncher lamang, kasi kasama sa kanyang pagkabulyong puncher ang husay din ito sa sabi salitang Bisaya, magpaanod sa suntok, weaving. Magaling na boksingero ito. Kaya power lang talaga ang kulang nitong si Derek Usasi. Dahil kung nagkataon na mataas ang knockout ratio nito, iyak itong si Denzel Bentley. Oo, sinasabi ko sa inyo. Iyak yan. Kaso nga lang, bibihira kasi ang mga boksingero
na kayang isabay ang hand speed, volume, power. Kasi maraming power puncher na hindi volume puncher, which is katulad nga nitong si Denzel Bentley. Maraming mga volume puncher pero kulang naman sa power. Yun, ganun po ang kalakaran sa maglalaban na ito. So ngayon dadako naman tayo sa pangalawa nating tatalakayin, Naoya Inoue at Teiji Doheny. Fight schedule September 3, 2024 na gaganapin po sa Araki Arena, Kotokan, Bansan, Japan. So kasalukuyang hawak na Inoue, ayon po sa boxing scene, ang IBF, WBC, WBO, WBA. Pero ang paglalabanan nila na nakasulat po sa boxrec is IBF, WBC, WBO, wala ang WBA. Hindi ko alam kung hawak pa ba yan ni Naoya Inoue. Kung hawak pa niya yan mga lods, ang WBA, so kasama dapat yan doon sa paglalabanan na makikita natin sana sa boxrec. So ngayon, sa panig ni Teiji Doheny mga lods, siya po rank 7 sa IBF, rank 9 sa WBC, rank 2 sa WBO, rank 6 sa WBA. So karapat dapat po talaga na labanan pala ni Naoya Inoue si Teiji Doheny dahil nasa ranking din po pala ito. Akala ko kasi mga lods, lalabanan lamang ito ni Naoya Inoue na wala sa ranking. Yung pala, nasa top ranking. Oo, rank 2 sa WBO ito. So, may karapat dapat si Teiji Doheny na labanan ni Inoue. Pero sa mata ng madla, siyempre, dapat ang labanan ni Inoue yung mga rank 1. Kung sino ang rank 1 dyan. Pero ganun pa man mga lods, hindi natin masisisi. Kasi mali natin, baka yung mga dapat labanan ni Naoya Inoue hindi na available. Kasi by availability po yan. So, kailangan ni Inoue idipinsa itong kanyang 4 major title belts na hawak sa Super Bantamweight Division. Kaya naman mga idol, alamin na natin ang background dito si Teiji Doheny. Teiji Doheny, as a pro boxer, may impresibong kartada. 26 wins with 20 wins coming by way of knockout. May 4 na talo, ngunit wala pa nito lang tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, puntusan lamang ito natatalo. May edad 30 city, anyos na. Lipas na sa prime. Height, 5 foot and 5.5 inches. Reach, 68 inches. South po ang kanyang stance. Ang count ratio, 76.92%. Last fight, May 6, 2024, Barrel Bayugos. Panalo by 4th round technical knockout si Teiji Doheny. Experiensya, karanasan itong si Teiji Doheny. Mga lods, nag-world champion ito sa IBF. Matapos niyang talunin si Ryusuke Iwasa noong 2018. First defense, 2019. Japanese fighter ulit, si Ryohei Takashi. Panalo by 11th round technical knockout si Teiji Doheny. 2019, naagaw sa kanya ang IBF matapos siyang matalo or matapos siyang talunin ni Daniel Roman by majority decision. Dagdag natin sa karanasan, uri ng kinalaban ni Teiji Doheny, kasama dyan si Michael Kunlan at Sam Goodman. Na kung saan itong si Sam Goodman, kung di ako nagkakamali, ay nasa top ranking na rin ito sa Super Bantamweight Division. Na kung saan yon ang gusto ng ibang mga boxing fans na dapat daw makalaban ni Inoue si Sam Goodman. Hindi itong si Teiji Doheny. Pero ang tanong kasi dyan, kung available ba si Goodman? Kamakailan lang lumaban si Goodman kung di ako nagkakamali. So mga idol, hindi natin masisisi dahil kailangan talaga ni Naoya Inoue na dinipinsa ng kanyang titulo. So ngayon, lalako tayo sa skill sa Teiji Doheny sa pangkalahatan boxer puncher ito. First fighter style, defensive style, counter punching style, lumalaban sa brulan o tututo na makbakan. Taglay din itong hand speed, power, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, abilities lang din po ang kanyang depensa. Head movement, may kakayahan sa pagpapanatili sa kanyang distansya sa katunggali, ginagamit ang 4 na kanto ng ring. Take note, may one punch knockdown si Teiji Doheny, lalo na yung kanyang overhand left. Pagka yan ang makapagpatama, may kalalagyan din ang kanyang katunggali, mga lods. Ngayon, sa panig naman ni Naoya Inoue, as a pro boxer, si Naoya Inoue po ay may impresibong kartada. 27 wins with 24 wins coming by way of knockout. Undefeated, may edad na 31 anyos, height 5 foot and 5 inches, reach 67 inches o 67.5 inches. Orthodox ang kanyang stance, sa count ratio 88.89%. Last fight, May 6, 2024, nakasagupa ang dating 2 Division World Champion Luis Neri. Panalo by 6 round technical knockout si Naoya Inoue. Pero sa labanan na yan, dyan nakatikim ng kaunang pagbagsak, knockdown si Naoya Inoue. Kumbaga bagsakan sila. Karanasan na experience nitong si Naoya Inoue. Nag-world champion sa light flyweight division, sa super flyweight division, sa bantamweight division at sa super bantamweight division. Additional, nag-undisputed world champion sa bantamweight at super bantamweight division. At idagdag ko pa rin, si Naoya Inoue ay dating lumalaban din po sa amateur. May background din sa amateur si Naoya Inoue. Sa skills ni Naoya Inoue, boxer puncher. Pressure fighter style, defensive style, lumalaban sa brulan o tutulwakbakan, may counter punching style. Taglay ang power, hand speed, volume, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, ang pinaka-depensa ni Inoue ay ang kanyang opinsa. May mga bukas
na minsan may mga pagkakataon na bukas ang depensa nitong si Naoya Inoue, kaya nga siya napapagsak ni Nere. Oo. Kumbaga si Naoya Inoue mga lods, ang pinakadepensa ay ang kanyang opensa. At syempre idagdag na rin natin na masasabi natin may tibay ang ang katawan ni Naoya Inoue. Marunong bumagsak pero marunong rin bumangon. So may tibay. Pag kasi nasabi naman natin may tibay, ibig sabihin lamang nun mga lods, hindi sa lahat ng pagkakataon madala ang tibay na yan. So ngayon, sino llamado? Sa mata ng maraming fans, siyempre, automatic yan, Naoya Inoue yan llamado. Pero mas mabuting idetalye natin. Sa edad, 31 anyo si Inoue, 37 anyo si TJ Duhine. So lolo na pala ito. Si TJ Duhine, lipas na sa kanyang prime, si Inoue nasa kanyang prime pa. Height, mas matangkad si Duhine ng half inch. Pero hindi ito mapapansin sa actual na laban. Reach, lamang pa rin si TJ Duhine ng half inch. Southpaw kontra orthodox. Hindi na bago kay Inoue ang mga southpaw. Sa power, umaabot po ang knockout ratio ni Inoue sa 88.89%. 76.92% na knockout ni TJ Duhine. So lamang pa rin sa power si Naoya Inoue. Pero may laban si TJ Duhine. Labanan ito ng knockout artist mga lods. Activity pero aktibo. Sa eksperyensya, masasabi kong 50-50. Bakit? Ex-world champion kasi si TJ Duhine. Si Naoya Inoue kasalukuyang world champion. 50-50 para sa akin. Oo. Pero sa uri ng kinalaban, lalo na sa huling mga laban, huling 3 laban nito, di hamak na lamang si Inoue. Wala na tayong pagtatalunan pa dyan. Lamang si Inoue sa huling 3 o huling 4 na mga laban. Oo. So ngayon, sa skills, parehong boxer puncher. Parehong boxer puncher. Lamang, hand speed ni Inoue at yung pagkabulyong puncher nito ay, although may laban din naman si TJ Duhine, siyempre may laban din. So masasabi kong 55-45 doon po sa skills. Oo. So sa pagkalahatan, 60-40. 60-40 ito mga lods sa ating comparison. So ganun kalayo, 60-40. 10% diferensya. Pero ganun pa man, hindi natin pwedeng maliitin si TJ Duhine. Siyempre, kailan ba tayo ng mamaliit ng atleta o boksingero mga lods? Okay. Llamado si Inoue. Maraming aspeto na llamado si Inoue. Bata, power, hand speed, lamang si Inoue dyan. Kaya nga, ang sabi ng fans o mga fans, lalo na yung nagkomento dito sa ating munting channel, kung kailan ma-knock-out si TJ Duhine, grabe naman kayo. Wala bang tsansa na mawi lang sa puntusan ng bakbakan? Okay. Prediction na tayo mga lods. Prediction ko dyan, siyempre, Naoya Inoue may knockout. Manong round? Nakadepende po yan kung kailan mahuli ni Inoue si TJ Duhine. Manong round kaya kadong sports. Kung magkipagsabayan si Duhine, pinakamatagal ang 4 rounds. Pero kung ang gagawin ni TJ Duhine ay hindi makipagsabayan kay Naoya Inoue, baka aabot pa yan hanggang 8 rounds. At baka pa nga, umauwi lang ito sa puntusan. Dahil si TJ Duhine po ay may tibay. Dahil kung ma-knockout si TJ Duhine dito, for the first time siya makatigim po ng knockout sa kanyang buong professional boxing career. Dahil sa kanyang 4 na talo, natatalo lamang ito sa puntusan. So for the first time po yan na mangyayari sa kanyang karera dito sa boxing at posible nang dito siya magretiro. Pagka ma-knockout siya dyan ni Naoya Inoue. So dito mga lods, official prediction ko, knockout, siyempre. Nasabi ko na kanina kung anong round yon. Kung makipagsabayan ng maaga or makipagsabayan si TJ Duhine, maaga ang matapos ang laban. Pero kung hindi, baka abot sa 8 rounds at posible pang mawi nga sa puntusan lang ito. Dahil nga may tibay si TJ Duhine. Pero yun nga, ang edad ni TJ Duhine 37 years old. So delikado na talaga ma-knockout ito. So ngayon, 8 rounds pataas kung di makipagsabayan. Pero may bagsak talaga yan sa maaga siguro. Kasi yung hand speed niya, in a way, yun ang delikado doon. Hand speed at yung pagsuntok ni Inoue sa bodega. Pero tandaan natin mga lods na binati ko si Inoue dito sa kanyang pagharap kay TJ Duhine. So posibleng patagal-tagalin ni Inoue ng saglit yan. Tulad nung laban niya sa Thai Fighter. Pinatagal-tagal niya ng kaunti para naman masayahan yung mga fans. Kasi kung madali lang talaga mga lods, ay ano pang
siyempre walang challenge. Or walang walang hindi masyado ma-excite ang mga tao or masayahan kasi ang bilis lang matapos. Ngayon, wala na bang tsansa si TG Duhini? Ang kasagutan dyan ay this is boxing. Anything can happen. Hindi porkit dihado itong si TG Duhini ay walang tsansang manalo yan. Hindi porkit dihado ito ay walang tsansang manalo. Saan kaya? Paano kaya? Bagamat pareho silang marunong bumagsak at marunong magpatuloy sa laban, syempre mga idol, anong saysay sa tinatawag na upset? So sa pating ni TG Duhini, upset lang talaga. Pampuntusan man yan, or knockoutan. Pero sa tingin ko, kung upset, knockout talaga yan. Kasi upset eh. Or sa puntusan kasi, ayan, speed Inoue. Pero ganun pa man, may posibilidad pa rin. Puntusan or knockoutan. Upset. Yun ang pinakatsansa ni TG Duhini. Kuya Dong Sports, bibihira kang magsabi ng upset. Oo, pero sa sitwasyon kasi ni Naoya Inoue ngayon mga idol, ay nasa ito eh. Siya po yung, kumbaga mga lods, siya eh. Kasama siya sa pound for pound, which is pagkakilanlan din yan. Siya ang kampiyon, bata, nasa kanya lahat. Lalo na, siyempre, doon paggaganapin ang bakbakan sa kanyang baluarte. Nakakahiya yan pag natalo pa siya dyan. Pero, siyempre, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit, hindi dehado itong si TG Duhini, walang sansang manalo yan. Siyempre, mayroon at mayroon po yan. Maaring, hindi ko nga nasabi dito kung paano yan. Pero, ang masasabi ko, knockoutan o puntusan, upset lamang ang pinakatsansa nitong si TG Duhini dito. Naun saan posible din yan na makapagpa-upset. Oo, may posibilidad din yan na makapagpa-upset dito kay Naoya Inoue. By knockout man yan or maging sa puntusan. At masasabi na may tibay si Inoue. So, posible sa puntusan. Posible rin sa knockoutan mga lods. Which is upset nga lang ang pinaka-tsansa ni TG Duhini. Abangan natin dahil matinding bakbakan din po yan. Naun saan pwede yan para kay TG Duhini. Siyempre pwede yan kasi undisputed yung kalaban mo. Hindi pwedeng barya-barya lang yan. Pwede yan. Hinahanap kahit sino pa yan. Kahit si Tapalis nga gusto makipag-rematch ni Inoue. Dahil nga sa pwede. Malaking kikitain. Siyempre. Abangan natin kung ano ba ang magaganap dyan. Dahil pag na-upset si Inoue, malaking kahiyan yan sa kanya. Oo. At sa edad na 35, balita, itong si Inoue daw ay magretiro na. Siyempre, mayaman na rin yan. Abangan natin, matindi bakbakan po yan. At ang sunod natin na tatalakayin, i-request nyo na lang. I-request nyo na lang. Kasi kung maghanap ako, maraming laban po mga lods. Sa buwan ng September, kahit dito sa Agosto. Siguro mga lods, nasa mga 500 fights ang mayroon. Halos linggo-linggo may laban po talaga. Kung alam nyo ang website na may mga laban, ang dami. International at local, ang daming laban. Kaya mga lods, request kayo. Minsan hindi ko kayo napagbibigyan kasi minsan busy po tayo. Pasensya na po sa mga hindi ko napagbibigyan. Pero hanggat kaya, gagawa natin ang video. Hanggang dito na lamang. Ito Pandong Sports PH. Maraming salamat po.